Wala kaming... Si Marcos hindi dapat mawala ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Putang ina, magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Palitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo na, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Ganyan lang yan. Ano kasi yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado utang ina. Walang... Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Putang susmay. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero putang inang trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presidente.